Eh, yun na nga, ano, meron nga sa akin nag-comment kanina doon sa isang post ko. Hindi raw komunista itong mga ito sila Llamas, komunista raw si Presidente Duterte. Sinasabi ko sa kanya, way back 1970s, that time yung China is nasa hardcore pa, kumbaga, komunista, wala talagang, anong panahon ni Mao Zedong o Mao Zedong. Wala talagang nakakapasok doon sa bansa nila, kumbaga nakasarado, no? 70s, no? At itong mga ito, ang kanilang ideolohiya isa galing sa China. Sinusuportahan nga sila ng China nung araw, yung mga armas-armas nila nanggagaling doon. Kaya lang itong mga loyalistang tatanga-tanga katulad ng kakwentuhan ko kanina, no? Doon sa chat box, kumbaga, nagko-comment siya doon, sinasagot ko. Ito daw si CCP, Communist Party of the Philippines. Ano daw, parang galing daw sa Europe. Siguro pagkakaintindi niya, dahil nandun si Joe Masiso sa Europe, yung CCP, yung Communist Party of the Philippines, ay ang ideolohiya ay galing sa Europe. Ang hindi niya naintindihan, ay kaya nasa Europe si Joe Masiso, this is because tumakbo siya ron at humingi siya ng asylum, political asylum. Yun. At magkaiba daw yung kasi nga daw Communist China, China Communist Party. Parang CCP, yung sa atin naman CPP, Communist Party of the Philippines. Ang naguluhan ako sa puta. Hindi ko na lang inanat, pinipilit niya kasi yung alam mo naman, babae pa. Nasasabihan ko tuloy ng bobo kasi siguro nakakapakinig na dito sa mga ang sinasabi niya, hindi itong grupo nila Llamas at nila Hontiveros ng anak akbayan ay hindi ito mga komunista. Ang komunista raw ay si Presidente Duterte. Dahil inubos nga kaya nga galit na galit ang mga itong Communist Party of the Philippines dito kay Presidente Duterte. Yung mga anak bayan na yan sila, ano pangalan nito, si Castro, yung dating teacher party list, no? Mga komunista ang ideolohiya ng mga yan. Kaya nga galit na galit sila kay Presidente Duterte. Dahil yung ibang mga
NPA nagsibaba dahil sa panawagan ni Presidente Duterte that time dyan sa Davao. Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, nung mayor pa siya, andyan talaga yung pinakamalaking grupo ng mga NPA sa parting Davao. Magulo dyan nung araw. Diyan sila namumugad nung araw, nung mga 1980s, mga ganyan, 70s. Yun yung ano nun, ang pinipilit nila. Si Duterte daw, komunista. Ewan ko ba, mga Pilipino, bakit tatanga-tanga itong mga ito? Ayun nga, nabalik tayo dito kay Gonzo, galit na galit si Attorney Gonzo dito kay Lamas. Kasi nga, nakisawsaw ba? Isipin mo, nakisawsaw doon sa away nung ano kung titingnan mo, kasalanan naman talaga nung kaaway ni Attorney Guason. Ikaw ba naman, isipin mo, tumatambay ka lang sa isang mall. Biglang may napaubo ka, nangangati yung lalamunan mo siguro. Tapos pagsasabihan kang paalisin ka doon. Sino ka ba naman para alisin mo yung kapwa mo tao? Unang-una, may edad na rin, di ba? Dapat nga doon, tinatanong mo, ma'am, gusto mo ba ng tubig? Yung mga ganon, di ba? At kaya naman na sinasabi niya na may Gucci saka Rolex kasi nga daw ang sabi sa kanya, di ba narinig na may interview, hindi ka ba makabili ng mas? Parang ang dating nakakita, wala ka ba pambili ng mas at kamura-mura lang ng mas, hindi ka makabili. Insulto personal yon. Kumbaga, lalong-lalo na kung ikaw naman mayaman ka naman at iisultuhin ka ng hindi mo kilalang tao, talaga magwawala ka, di ba? Yun yung sinasabi ko na magre-react ka talaga ng hindi maganda dahil sa hindi maganda yung ginawa mo. Ginawa nila laban sa'yo. Ang problema, itong mga dilawan, dahil nakikita nilang si Attorney Guason ay parang yung prinsipyo ni Presidente Duterte ay parang inang nagiging prinsipyo ni Attorney Guason laban sa korupsyon. Oo, laban sa korupsyon. Yun lang naman ang pagkakatulad ni Attorney Guason at ng mga Duterte. Galit sila sa korupsyon. Nagkataon lang na itong mga Marcos ang magnanakaw at itong mga kasamahan ni Attorney Guason galit sa mga Duterte. Kaya nagagalit sila ngayon kay Attorney Guason dahil sa feeling nila kinakampihan ni Attorney Duterte, Attorney Guason itong mga Duterte. Ang hindi maintindihan itong mga dilawan, nagkataon lang din na yung prinsipyo ni Attorney Guason at prinsipyo ni Presidente Duterte laban sa korupsyon is magkatulad. Kung ang naging prinsipyo ba ni Duterte ay hindi anti-corruption, sa tingin nyo, magkakasundo sila Attorney Guason at saka yung mga DDS? Of course, hindi. Di ba? Wala kang magagawa dito sa mga dilaw. Tatanga-tanga. alam mo, Llamas. Balikan mo na lang yung dating love life mo. Balikan mo na lang. Isipin mo nga, si Hontiveros na mukhang baluga nung araw dahil sa dahil sa PhilHealth daw. Naging mistisang bigla, no? Ano ka lang, kamoting kahit talagang buhay ito. Naku po, Lamas. Pampangit mo daw ng bakla, sabi ni Atty. Guason. Tsaka ano ka daw, wala ka daw, bobo ka daw na bigla ka na lang, ala ka daw trabaho, bigla ka na lang naging political analyst. Alam po, tapakapalan lang ng mukha yan, Lamas. Di ba?